Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan sinabi niyang tama si Congressman De Lima. Tamang paninindigan niya sa Kamara. Sinupalpal niya ang kagustuhan ng mga kasamahan niya sa Kongreso tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Ito, Kong is right. Laila here. Can the institution that is directly involved in this issue investigate the issue of robbery in flood control? The suspect who will investigate the crime is also suspected of doing it. Batikang abogado ito . Ito ang pahayag ni Congressman Laila De Lima. Ito muna yung The House adopted on Wednesday, August 20, a resolution that allows 3 committees to jointly investigate anomalous flood control projects. Deputy Minority Leader Laila De Lima, however, registered her objection. Wow! Palakpakan natin, pasalamatan natin si Congressman De Lima sa kanyang paninindigan ito. Yan ang tama. Ito ang payag ng kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. In short, the House itself investigating this issue when there has been so many reports, when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. Yan po ang pahayag ni Kongresista De Lima. And for that, ganyan ba? Wala nang color-color. Wala nang green, pulahan, dilawan. Pagdating ang kalaban natin dito, mga buhaya, mga sakim, kaya magkaisa tayo. Kaya, ito, nandyan si Congressman Toby Chanco. Ito na, sina grupo ni De Lima. Sino pa ba yung mga nagsasalita against sa flood control? Sila pa lang . Sana, dumami pa. Of course, sa Senado, halos lahat ng senador, kakampi natin . Pasalamat tayo sa mga senador. Walang doon, nagkakaisa rin sila doon. Wala nang mga minority, majority, wala nang mga nagkakaisa sila sa pag-imbestiga para mapanagot itong mga nanlolokong mga opisyalis sa gobyerno, kasabwat ang kanilang mga contractors, DPWH. Malala ko tuloy itong si Congressman Sandro Marcos nung bagong halal siya na majority floor leader. Ang gandang pakinggan yung sabi niya. It's inappropriate for the House to investigate. Tama siya. Bakit tuloy pa rin? Approve na yung resolution. May kagustuhan mayroong mas mataas kay Congressman Sandro Marcos na nagsabi na imbestigan nyo. So walang nagawa. Although tama, and I believe kung si Congressman Sandro Marcos ang masunod, ayaw niyang imbestigan. Kasi nga, ang presidente, ang tatay niya, grabe ng napapahiya ng presidente dahil dito . So nakita ni Congressman Sandro Marcos na suportahan niya ang presidente dahil amahan niya. So, inappropriate nga talaga ang House na mag-imbestiga. Kailang mapilit ito sila. Sige, anyway, kung imbestiga, hindi natin mapipigilan. But ang tanong, taong bayan,
ang maghusga. Paniniwalaan ba sila ng taong bayan? Mamaya, lalabas na naman ang Okta Research. Anong ilalabas ng Okta Research? Maraming taong bayan naniniwala sa kakayahan ng Kongreso na mag-investigate sa flood control. Uy, ganun lang. Palaging Okta Research. So, ano ba, mayroon pang Congressman Ortega ata nagsabi. Sabi niya, ang mga naninira sa House, kasi binabatikos ang mga kongresista dahil dito eh. Ano lang daw, inggit lang tayo. Tayo na bumabatikos ba? Dahil sa mataas na rating ng House sa kanilang Okta Research. Inggit daw tayo. Sige na lang, pabayaan na lang natin si Congressman Ortega. Pananaw niya yun eh. Bakit tayo mainggit? At naniniwala ba tayo sa Okta? Ako, never akong naniwala. Nung paraon ng pandemic, okay pa ang Okta Research. Maganda kaya mga resulta nila. Ngayong pag-abot na sa politika, ngayong nagkalaban na ang Duterte at Marcos Romualdez camp, wala na. Ang mga survey nila, puros na lang pabor sa House of Representatives. So, ito na. Gumugulong na po ang mga investigasyon. Dalawang investigasyon ang ano natin is Blue Ribbon at ang ipapasagawa ng Pangulo. Hinihintay pa natin. Bigyan po natin ng pagkakataon ng Pangulo. Nakita ko naman, he's trying his best. Kaya masipag siya, pasyal ng pasyal. Maganda yung ginawa niya nga, yung apps, isumbong mo sa Pangulo. Ang taong bayan, direct nagsusumbong sa kanya. Kaya napupuntahan niya, ini-inspect niya, kaya ayun, mga ghost, talagang guni-guni. Tapos, ang ganda yung pasabog ni Senator Lacson sa Senado kahapon ba yun? O the other day, guni-guni. Biglang umalma ang isang kongresista na wala akong tinanggap na kickback. Malinis ako. Sige, kung malinis, malalaman natin pag natapos ang investigasyon. Anybody can say, malinis ako, wala akong tinanggap. Karapatan nila yon, but depende na sa taong bayan. Paniniwalaan ba nila? So, good luck sa House of Representatives sa inyong investigasyon. And saludo kami, Congressman Leila de Lima. Yan, magkasama tayo, pagtulungan nating busisihin o mag-ingay po tayo para matapos na itong kalukuhan ng mga contractors na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni si Angkol ang matagaan og yero, patok na siya karon. Ayo. Nakatok ra gyud ko sa akong payag nga nakagbabalik. So nagkinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba hindi na nagkuntag mo. Kapan ba? Kom, bisan gusto na wala. Salamat. Humana sa balay. So makita gid mo nga na humana. Sa balay. Katuktukon lang ba? O karon ko humana gyud ang balay nga kuan unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero og plainsten pako. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ra gyud ang akong anak.
Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak. nagluon lang sila sa ako. Og imo lang silang gitabangan Ug aron lang makabalay. ako silang gitabangan nga aron makabalay. Ah, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.